Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero daw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Ngayon, May 24, 2024. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download po ang aming app, DWIZ 882 app. Live tayo sa YouTube, Facebook. Kung gusto nyo mag-comment, you're very much welcome. Pero follow, like, share, subscribe. Pinakamahalaga, comment. Text line 0999-376-6768. Pwede kayong mag-comment sa Facebook at sa YouTube at pwede nyo padala sa amin ang inyong komento dyan sa aming text line. Tayo po mapapanood din sa Digital Free TV Aliw Channel 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For the Box Channel 25. Good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayoko sanang batiin pero ayan, di ko nalang babatiin. Yung aking pinsan si Bolet Banal, birthday ngayon. Birthday. Oy, Kaya ayokong batiin. Kong. Partner. Ay. Good morning and happy birthday. Happy birthday rin kay Chef at kaibigan ni PBBM, Sandy Dasa. Sandy, okay. Pare, Meron morning, pa happy si birthday. Alma May Banal Garcia nandyan sa Melbourne. Oy, Birthday din niya ngayon eh. Sino kaya yun? sino kaya yun? Alma May Banal Banal Garcia. Garcia, Melbourne. Nasa Melbourne. Baka may restaurant to Baka birthday din. Baka birthday. Yung si Sandy Dasa, di ba may restaurant siya dati? Yes. Nasa, Chef Dasa. sa TV. Nasa TV. May Naka TV show siya alam ko, sa pero pagkain. meron siya dati sa Katipunan, tsaka sa... Meron. Anak to ni Nora daw. Yeah. Magaling ito na chef. Sa Rockwell, meron siya. Nandun pa? Nandun pa rin. Oo, at saka sa Ako, sarap ng airport. pagkain dyan. Sarap ng pagkain. Yung Magaling. native food na ginagawa. Medyo contemporary ni Sa- Jonathan niya sa Ateneo. Ganun ba? Medyo lang. Medyo lang. Medyo lang. medyo lang. Baka akala mo. Malalim Estudyante kayo. na- Baka akala mo todo na. Hindi, medyo lang. Medyo Ang contemporary. todo talaga doon si Bong. Si Bong. Di ba? Si Bong Dasa. Yun ang kaibigan. Todong-todo. Yun ang todo. Todong-todo. Anyway, ako rin kukunin ko sana pagkakataon to medyo malungkot na Balita. balita yung
nakikiramay kami sa pamilya ni Chet Espino dahil pumanaw na Oh, ang my kanyang God. misis na kaibigan ko yan sa, dating sa Daily Philippine Ano Daily po yan? Inquirer. Economic journalist. Oo, si Margie Espino. Mahusay na economic journalist yan. Matagal na rin siya, actually may karamdaman. Matagal din na si siyang Margie. naratay eh. Pero talagang si Chet, idol na idol ko yan dahil siyang talagang loving husband niya at nag-aalaga sa kanya. Magaling kumanta yan. Oo. Sino? Si Chet? Oo. Ganun ba? Okay. Actually, nakasama ko yung Philippine team yan ng taekwondo nung Taekwondo? college sa Letran. Oo. But anyway, ang kanyang ashes ni Margie, para ma-announce sa mga gustong makiramay, nasa Chapels 1 and 2 ng Loyola Memorial Park sa Sukat. Sukat. Ayun. Yun. Bukas, ngayon family muna sila, pero bukas, starting 4 p.m. hanggang May 28 ang burol doon. Okay. Yun. Nakikiramay kami sa'yo. Nakikiramay tayo. Oo. Yung, Be strong. oh, Nora Dasa and the Dasas, yun yung Obon Vivant, pare. Obon Biban. Hindi, meron siyang wooden spoon or Ay, something. hindi, sila, meron niya. Si ano na yun? Pero yung Obon Vivant. Si Sandy na yun. Sandy yun. Oo. Kilala talaga yung Kilala pamilya sila. niya Bon na Vivant, culinary, buhay pa ba ang culinary. Bon Vivant? Hindi na. Sikat na. Sikat na. Hindi, in the 70s In the yun. 70s. Diyan sa Makati Commercial Center. Tsaka, oo. At saka doon sa, no, doon Tsaka sa I across couldn't- the US oo. Embassy. I couldn't afford that during that time. Never. At saka sa Paris. Obon Vivant. Paris, pare. Paris. Obon Vivant. Bon Bon Vivant. Vivant. French cuisine. French cuisine yan. Ibang klase yan. Pero kahit may French cuisine ka, kung wala kuryente, Wala yun. Wala yun. Wala. red alert po. Grabe. Grabe. Ang Luzon green to. and Visayas, pareho. Visayas? Wow. Red alert pareho. Pampito na po itong red alert. Ibig sabihin, said na said. Pag Yes. red alert, Yes. said na said yung reserve. Pare, tingnan mo naman. Paano mong... Ilang planta ito? Ang dami. Ang available na capacity sa Luzon, halimbawa, 13,531 megawatts. Wow. Ang demand, 13,597. Eh di kapus na talaga yung Side na side capacity. yun. Side na side yun. O, paano yun? Wala ka, Round up. wala ka nang i-reserve dyan. Hindi, wala nang reserve. Over na nga yung demand kesa sa capacity. Sa Visayas po, napakanipis. Ang capacity ng Visayas, 2,588 megawatts. Ang demand, 2,537. Wala na rin yun. Wala na. Over. So, sobrang ano. Paano yan? Okay? Rotating yan, pag ganyan. Yan. Nag-brown out na Nag-brown nga. out na. Nag-brown Nag-brown out na. Yan ang kinatatakot po ng mga negosyo. Nag-brown out na. Okay. Brown out. Nako, patay. Sa mga franchise po ng Meralco, marami ng mga areas na Nag-rotating. manual na po na pinatay. More than mga 250,000 households. Ang customers pala, hindi lang household dyan, may mga business establishments dyan. Nawalan po ng kuryente kahapon, sabi ng Meralco. Manual load dropping ang tawag nila dyan. Kasi pag hindi nila pinatayan, Oo. yung ibang areas, malawak ang brownout po yan. Magko-collapse ang Yung system. system, yung Yan. system. Sabi ng Meralco, responsibilidad nila yan. Kaya, They had to resort to that. yes. Para i-manage po ang demand. Yes. Otherwise, So, yan po para daw ma-schedule. yung mga, Eventually, pag nagtuloy-tuloy ito, scheduled brownout Brownouts, po yeah, tayo. yes. Ang tawag dyan, rotating brownout. Rotating. Ang ginawa daw po ng Meralco, sinabihan nila yung kanilang mga large users, yung mga large consumers, mga malalaki. mga mall, mga ganyan, industry, manufacturers. Magbawas. Yes. Just to manage the demand. At gamitin ninyo yung inyo. Yan. Kumbaga, Mas mahal yun, pare. mas mahal yun. Okay, so ang laki po ng problema natin sa power at ang ating pinakamamahal na Department of Energy naglabas po ng statement.
dahil sa nangyari kahapon. Marami kasing mga malalaking power plant ito, pare, na biglang-bigla namatayan. Na hindi inaasahan. Hindi nakaschedule, pare. Hindi na nakuha yung mahabang maintenance periods. Ha? Wala. Hindi na nakuha doon. Wala yun. Natawa ka pa rin, hindi na nakuha sa Ay, nako. strategy. Ha? Hindi, yung pagsasabihan mo. Hahabaan natin ng... Ayon po sa Department of Energy, dahil sa nangyari kahapon, naglabas sila ng statement. Okay. At ito po ang kanilang statement. The Department of Energy is closely monitoring Oh, ito na naman. and coordinating with the NGCP. Oh, yung mga verbs na monitoring, coordinating, nilagyan ng adjective na closely at intensely. Pare, wag ka naman ganyan. Wag ka naman ganyan. Kaya sila po closely monitoring and coordinating to ensure the availability of power supply. Bale, may action verb naman. Ensure. The availability of power Ensure supply. na yan. Mapapako ka dyan, bro. So pag nag-monitor ka at nag-coordinate ka, biglang-bigla magkakaroon ng power plants. Ganun ba ibig sabihin nun? To Oo. ensure the availability of power supply. Parang ano, no? Makisama kayo. Yan ang ibig, Ayan! yan ang ibig Yan ang sabihin read niyan. between the lines. Na makisama kayo. Anak na to, ang buhay to. Ano ba yan? Pag ganyan- Ang ating Department of Energy, nagkakanda hirap-hirap na sa labas ang statement, we are monitoring and coordinating to ensure the way to ensure the availability of power supply Is get- magtayo Yes. po ng power plants, Get hindi the power mag-coordinate at mag-monitor. Hindi nga tinamaan. Get the power hindi nga plant tinamaan in line. Hindi nga tinamaan yung target. Secretary Rafael Lutilla, Lutilla. hindi po ganyan mag-prevent ng crisis. Pag yan, Crisis na to. parang Conrad, parang Joel, yan ang mga naririnig ng mga investors. Negosyante, natin. patay tayo. Medyo sasabihin siguro, ano kaya mangyari sa akin dito? Papasok pa lang kami. Kaya raw po, nagkakaroon tayo ng problema ayon sa Department of Energy, napakalakas daw natin gumamit ng kuryente. Naku, nasisipat Nasisipat tayo tuloy. Well, he did give a warning last month. High peak demands daw po sa Luzon and Visayas. He did warn us. They did- they Ibig did mo warn sabihin sa Mindanao, hindi sila malakas gumamit? Hindi. Ang situation sa Mindanao, they have enough power plants. Yes. At hindi yan Huwag niyo sisihin yung mga tao dahil gamit ng kuryente. Ano ba naman to? Ang dapat nga matuwa kayo maraming gumagamit ng kuryente, ibig sabihin nun maraming nangyayari. May activity. May activities. Ayan. Hindi po sinasayang. Hindi winawaldas yung kuryente o walang kapararakang gumagamit ng kuryente ang mga Hindi tao. ganon. Parang gano'n na sinasabi nyo eh. Oo. At sama ng dating niyan. Sama talaga ng dating niya. Para bang nag-waste, Ngayon daw po, ang Department of Energy, pinakikiusapan Yan, sabi ko na nga ang distribution, yung mga co-ops ba, ng mga Meralco, na ihanda nyo na yung inyong interruptible load program. Ibig sabihin yan, ihanda nyo na yung plano nyo sa pagba-brown out. Yes. Para, anong ibig sabihin yan? Para mabawas-bawasan ang gamit ng kuryente. Ang galing na solusyon. Okay. Mag-brown out tayo para yung mga ibang sektor may magagamit. Tapos sa kanila na mag-brown out, doon sa kabila. Yan. Ihanda nyo na yan. Yan ang advice ng Department of Energy. Sabi po nila sa statement. Di ba from the very start na nung pasok ng sinabi na ni Presidente, tignan nyo na kung alin yung mga po pwedeng ipasok kagad na sa grid. Presidente lang siya. Bakit siya susundin? Sa bagay. Hindi ba? Oo. Presidente lang siya. Presidente lang si Marcos eh. Gusto mo ba sundin agad Hindi. ng Department of Energy? Pero ito ang naaalala ko na sumingaw ito sa mga chismis columns. Overheard. Si Presidente daw po sinabihan ng isang opisyal ng Aboitiz. Dambuhalang conglomerate. Binigay ko na lahat ng gusto nyo. Ayoko lang ng brownout.
Eto na po, Mr. President, yung na. ayaw nyo. Pa, ito na. So, the department acknowledges the efforts of the power sector. Wow! Wow. Efforts ng power sector. Okay, talaga naman yung power sector. Talaga po masigasig yan, magtayo. Gusto nila talaga magtayo. Why? Kikita sila eh. So, nasaan ang problema? Nasa Department of Energy, kayo po nag-a-approve ng planta eh. Permits, lahat, everything else. Commissioning. Eto kasi, mukhang ang tingin ko, si Secretary Lotilla, pinagtatakpan yung previous, yung kanyang predecessor na si Alcusi. Oh, it's a fact. Panahon po ni Alcusi, dapat nagtayo tayo ng 15,000 megawatts capacity. Additional yun. Ang naitayo, 2,000 lang. Isa kakukuha. Eh talagang may magkakaproblema to si Lotilla. Oh. Eh, isang kwadra lang yan. Wala bang madalian pare na, ano isang kwadra? Parang kabayo ah. Oh, kabayo. Parang kabayo. Isang kwadra lang yan. Ano yan, pangarera? Pangarera. Pangarera. Sinong kalaban nila sa karera? Eh, yung mga Ibang conglomerates. Oh. Ang nangyari po, dahil sa problema kahapon, ang Energy Regulatory Commission, Energy Regulatory Commission, sinuspinde ang spot market. Oo. Yeah, kasi magwawala daw ang presyo. USM. Pero, yan po mga suspindi na move ng ERC na Wala yan. yan. Wala ibig sabihin. Walang ibig sabihin yan. Dahil kaya kukuha ng supply itong mga distributor. Of course. Hindi lang through the spot market. Kailangan nilang, walang transaction sa spot market, pero gugustuhin ba ng mga distributor na wala silang supply? Wala yun. Hindi pwede yun. Kukuha sila ng supply na kuryente, pero hindi doon sa spot market. Suspendido yung trading eh. O, di sa black market. Ibig sabihin po niyan, yung mga distributor na yan, babayaran pa rin nila yung mga yun. Yes. Hindi lang natin alam kung magkano ang presyo. Basta kailangan nila. Kasi otherwise, Sa spot market, at least, nandyan, kitang-kita mo magkano ang presyo na nila kinuha. Ngayon, kung sila na lang mag-negotiate dahil wala na spot market, ano mangyayari doon? I-charge pa rin po sa atin yan. At ang ERC, hindi natin kakampi dyan. Dahil ang ERC, payag lang ng payag sa mataas na singil. saan nyo na ho na magkakaroon, after all of these things, Next magkakaroon month, ang bill nyo. petition. Ayan. Una, bill ninyo. Pangalawa, yung petition na nitong mga distributors. Bigyan mo kami ng rate increase. Binigyan na nga. Yun. Yung, di ba, yung noong Pebrero, sabi niya, wag niyo munang singilin yan. All of a sudden, nagbago isip ni Chairman Mona Lisa. Hindi malata. Mona Lisa de Malanta. Sige, pwede nyo na singilin yung ilang bilyon. Yeah. Ganon. So, kunwari lang yan, wag nyo muna singilin yan, re-review natin. Hindi pa natatapos yung review. Sige, singilin nyo na yan. Ganun din So, mangyari anong iisipin ng mga consumers? Lokohan lang yun, hindi ba? Gumagawa. Pa-review ka dyan. Pagkatapos, all of a Bibigay sudden, nyo rin yung pala. Bibigay ka rin. Oo. So, yan po si Mona Lisa de Malanta galing sa Aboitiz. Si Rafael Lotilla galing din sa Aboitiz. Ngayon naman yan ay mga nag-divest sila. Hindi na sila kasama sa Aboitiz ngayon. Well, hindi ko naman sinasabi na... Para namang sinabi mo, mamamasukan pa rin siya sa Aboitiz. Hindi ko sinabi ko nang galing sila sa Aboitiz, which is a fact. Aboitiz ang namamasukan sa kanila. Baliktad pala. Baliktad dyan. Okay. Malalaki pong coal-fired power plants ang bumigay Bumigay, kahapon. yes. Wow, Suwal, Yan. sa Pangasinan. Laki Ang na. laki po niya. 1,200. Oo. Base load plants yan. Mahigit kalahati ng kanilang rated capacity nawala. So that means 600. Oo, mahigit 600. Tapos yung GN Power, Dinginin, Bataan, kalahati rin po ang nawala. Malaki rin yun.
600, 300 yun. Pero sabi ni Energy Secretary Lutilla, kailangan daw niya ng artificial intelligence para malaman kung itong mga power plants na to sumusunod sa patakaran. O baka nananadya. O baka may collusion. May AI ka pang nalalaman. AI. AI. Abi, pwede ba? Pwede nang Ito po. Kailan pa kaya yun? Hindi mo pwedeng bisitahin na lang nila. Hindi nyo, AI daw ang kailangan. hindi nyo ho kailangan ng AI dyan. Ano Ang kailangan natin ay magtayo pa ng additional plant. Yan na. Oo, Yan. yun lang. Simple. Simple lang po yan. Ang daming palusot eh. Wag na yung mga AI. Hindi problema po yung pagsara-sara ng planta. hindi yan. Dahil kailangan yan eh. Yes. Kailangan magsara yan para mag-repair. Ngayon, hindi inaasahang pagkakataon, nasisiraan din po Yes. yan. Di ba? Kung yung plancha nga, nasisira. Yan pa. Oo. Ngayon, ganito yan. Yung ang ulo, nasisiraan ng ulo. Yung pa planta. At saka ganito po yan. Kung maraming mga planta na nandiyan at available yung kanilang power, yung mga yan, makikipaglaban yan na hindi nila isasara yung, o kaya yung sinasabi yung collusion, wala yun. Wala yun. Ako meron akong planta, ang daming requirements. Aba, O sabi ni Kong Jonat, ikaw naman, kung maraming planta, di hindi magagamit ang mga diesel. Ayun. Doon. Mali ka daw. Sabi nito si Joey. ikaw, Joey. Joey, ha? Joey naman. Hindi ganyan Huwag niya. Oo. Huwag ka naman ganyan. Huwag kang ganyan. Oo. Kawawa din. Sabi ni Di Malanta, kailangan daw natin yung mga diesel na yan. Tsaka hindi pa naman Sabi ni Mona Lisa Di Malanta, attorney Mona Lisa. Lisa di mala. Kailangan din naman daw natin yung mga diesel. At saka, Joey, hindi pa dinideclare na sunk cost yung mga yan, Joey. Hindi pa. Hindi pa. Wala yun. May in-extend yung ano eh. Kumikita pa yung diesel. Saka na lang yan, yung sunk cost na yan. Sabi po ng Meralco, ang announcement nila, nangako na raw po yung mga malalaking gumagamit ng kuryente sa kanilang franchise area. Nangako na sila na magdi-deload. Yan. Mahigit 300 megawatts. Sa kukuha ng kuryente, magsasara o may sariling generator? Yung generators Generator. nila. Gagamitin nila yung generators nila. Okay. Salamat na lang, Meralco. Siguro closely coordinated to with the Department of Energy. Kaya merong ganyang mga move ang Meralco. Meralco, Close coordination with pwede. At the same time, baka na closely monitored kayo. kinausap na rin nila siyempre yung mga mall. Di ba? Kasi maski na nakipag-closely coordinate sila sa Department of Energy, kung ayaw ng mga mall, wala yun. Oo nga eh. Ang Kung pa naman mall, isipin mo, business mo yan eh. Oo. Kaya pupunta tao dyan eh. Aha. Saka ng labig yung aircon mo eh. Ang forecast po, ang Selling ano mo. ang gamit ng kuryente, ganito kataas for the rest of May. Ilang araw pa yan. Naku, delikado tayo. Magkaka-brown. Talaga mataas, talaga mainit. pa po Oo, wala tayong magagawa dyan. Pagdating naman ng tag-ulan, meron nga tubig. Oo. Meron nga kuryente. Hindi naman makalabas sa mga tao. So, by the way, yung tubig natin, medyo delikado na. Delikado na. Another, ano yan? Ano? Another Pare. requirement. Kayo magse-service cut-off pang Manila Water. Oo. Oo nga eh. Ang sabi po ng National Water Resources Board, babawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa first day of June. Magiging 48 cubic meters per second. Ano ko ba okay na, sabi ng NWRB pala. Ikaw naman, naniniwala ka pa ba hanggang ngayon sa mga okay na ganyan? Parating na daw ang ulan. Based sa... Bumagsak na po below 180 meters ang level ng tubig sa Angat. Yang 180, yan yung minimum operating level. Pag bumagsak dyan, gumagamit na po tayo ng putik. Well, sana wag. Hope is not a strategy, sabi nga ni Trixie. Hope is not a strategy. So, saan tayo kukuha ngayon ng tubig, parin Joel?
Tubig ulan. Papasok na yung mga ulan eh. Well, kailangan tumama yung ulan sa tamang lugar. Pangatlo, dapat mahaba-habang ulan, Ulan yan. Ilang bagyo na yan. Although meron na Kasi raw, ang layo na ng binagsak nung level eh. ano to, meron na raw tropical depression. sa ba yun? par. Meron Sa par. darating. Pero dun sa Visayas daw muna yan. Which is good. Yung mga farmers doon, Surigao area, yung mga ganon. By the way, hindi lang Angat ito naman, yung San Roque Dam, na kung saan, di ba, ito yung... San Roque, just sa north. Sa malapit sa Tatlong dams yan eh, di ba? pagitan ng Diba? Pangasinan Oo. at ano. Oo, iyan daw bumabagsak din ng level at kailangan umulan na rin dyan kasi 11 meters lower than its reservoir level of 200. Nandiyan lahat yung mga dams natin eh. Ito, tsaka Dyan sa area na yan. tsaka power to. Power ang talaga nito. At San Roque, irrigation din. ang Buklao, Buklao, Binga. Binga. Oo, yan. Yan yung mga, susunod. At least yan ang nasa news na this is a problem. Talagang kailangan talaga yung impounding areas and all that. Kasi nagiging madalas na eh. Na, Baka raw umabot sa 170 meters bago tayo makaasa ng ulan. sa Angat yan. No? Sa Angat. Pare, 100 ano? kaya pa ba yung 170? 10 meters below 10 meters below the minimum. operating. Oh, 180 yan eh. Kailangan na pumunta. Hindi bale, pinamamadalian na nila yung contractor dyan sa Kaliwa Dam na Wala yun. wala yun. Wala. Hindi nga, 1% lang yan. Ang minamadali doon, yung pagbabayad natin pagbabayad ng ng penalty. penalty. Yan ang minamadali. Bakit ka galit doon? Penalty yun eh. Penalty kailangan bayaran yun. Ng MWSS. Oo. Ang dapat doon, tanungin, bakit nagkaroon ng penalty? Bakit kayo nagbigay ng mga Yan pong notices? penalty, utang ng MWSS yan. Pag hindi nila binayaran yan, they are in trouble. Kasi under the contract eh. Ang problema doon, bakit nagkaroon ng penalty? In the first place. In the first place. Oh, yan. Okay. Bakit po? Kasi ibinigay yung notice to proceed sa project na hindi pa pala kompleto yung mga ang mga obligasyon, requisitos. ng MWSS. Minadali Yeah. yung notice to proceed. Mali naman yung tanong nyo rito. Sinasabi nyo, sinong kausap ng MWSS doon sa China Energy? Oo. Wala pong usapan. Walang usapan yan. Presumably. Wala. Presumably, wala. MWSS admin Bobby Cleofas. Oo. Alam mo, nagsasawa na akong tumawag. Hindi ako tatawag sa inyo. Kayo na tumawag. Ilang araw na kayo na yata tayong nababanatan dyan. Oo. Hindi ma-explica. Although, nakausap ko isang MWS Board of Trustees. Huwag ko kayo mag-alala, Sir Joel. Inaayos ni Ma'am Bobby yan. Pero, yun. Mali. patay tayo dyan. Malabo yung... Explanation lang po ang kailangan at anong gagawin. Di ba? Ano na At meron na silang, binabantay sila ng Hindi, tsaka COA. hindi gusto ni Presidente yan. Maririnig na may problema na naman tayo dyan. Hindi. Okay yung may problema, pero ilahad mo. Oo. Kesa yung pinagtatakpan Walang mo. lahatan dito ngayon. At saka hindi lang yun. Pinagtatakpan mo nang nagbabayad ka. Yun. Yan ang Anong dahilan? Anong dahilan? Ano yan? Anong dahilan? Ba't mo pinagtatakpan? Sinong kausap daw? May tanong dito eh. Sinong kausap? Baka wala po kausap eh. Di ba? Baka Baka Parang ano lang eh. Nagkataon lang. Baka may mga explanation yan. Accounting lang yan, paperwork, makakahabol yan. Really? Yan. Yun lang. Yan ang nakikita kong Ang magiging. problema po rito, ang pinag-uusapan dito, tubig. At saka ang pinag-uusapan natin dito, And tubig is life. Pag hindi uminom ang tao, mamamatay. Yan ang pinaglalaroan nyo, MWSS. At saka hindi Yung lang- buhay ng mga tao. kasama pa dyan, ang pinaglalaroan nyo, bilyon ha? Bilyon. Yun. Actually, malaking halaga eh. No? Malaking halaga yan. More billion? No. Ubusin ba ninyo? Billion na nawawala, walang nangyayari sa Oo. project. Ganon. Uubusin ba ninyo yung 15% na commitment ng national government dyan sa project na yan bago kayo maggawa ng kung ano-ano? Billion yun ha? Ang 15% of that particular Mauubos sa project. penalty. Mauubos sa penalty. The best! The best! 8:32 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola
Karambola tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel De La Cruz na tapos. Wala na. Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning, May 24. Okay. Good morning. Good morning. Okay, yan pong tubig. Sa June pa daw. So, yung problema tayo sa Kaliwa Dam, yan kasi ang inaasahan nating bagong source. Ng tubig. Taon-taon, ganito ang dadanasin Yes, natin. ganyan talaga. Na sinasabi ngayon na pinabababa ang supply ng tubig sa Metro Manila, and it's up to us now, consumers, magtipid ng gusto. Okay? Meron bang problema? Maraming problema po, maraming kababayan natin hindi alam kung anong gagawin. So gamit pa rin ng gamit ng hose. Palinis ng kotse, pandilig ng halaman, okay. Hindi lang yun, pangwalis Oo. ng kalsada. Oh my God, ang daming nasasayang na tubig. Hindi sila conscious, hindi sila Tuloy-tuloy aware. pa rin. Tuloy-tuloy. Hindi sila aware. So kulang po. Kulang ang ating information drive. Gamitin ninyo yung information group ng Department of Energy. Yan. Okay. Ang matindi rin ho dyan, bukod sa mababawasan na supply natin ng tubig, magmamahal. Sigurado yun. Sigurado. Noong January, tumaas na ng gusto. In the next 5 Billing. years, naka-schedule na po yung increases. Okay? Bakit nangyari yan? Nagmamahal ba yung tubig? Hindi naman po binibili ang tubig eh. Galing sa nature yan. Para rin yan, parin Conrad, parin Joel. Para rin yan yung sa power plants. Yung pag-aayos ng pagkukunan ng additional na water sources, wala. Hindi rin na itatayo. So wala rin yan. Pareho din. Pareho Ang problema po, supply. Supply pa rin. Yung Kaliwa Dam, ang problema dyan, kapag nag-over budget dyan, Yan. sino magbabayad? Tayo Yung po na mga water concessionaires. Paano mababawi ng water concessionaires? Concessionaires yan. Eh, Pasa. babawiin yan kay Jonathan De La Cruz. Pasa yan. Pasa. Assist po yan. Assist yan. Assist. Oo, yeah, assist. Ang titindi ng mga ito, pagdating sa mga ganyan. Sa atin kukunin yan. Hindi naman kasi So yung corruption na pinaghihinala ang corruption dyan sa project na yan, kanino po babawiin yan? Kay Joel Laksamana. Ano yan? Ano yung Ano yan? Pero tandaan nyo, yung mga concessionaires naman kasi, sila ang gagawa ng mga conveyance Yeah. infrastructure. Ayan, ganda ng pakinggan. Ano yung Para kasi- dalhin yung tubig Mga mula sa pipes. Kaliwa Dam, Mga pipes. papunta sa mga bahay So, nyo. aabonohan muna nila yung corruption. Kasi hindi naman tayo pwedeng pumunta roon tapos baldi-baldi tayong kukuha ng tubig Hindi sa Kaliwa pwede. Dam. Kailangan niya may linya. Alam ko yun. tubo. Alam ko yun. Mag-i-invest sila dyan. Oo. Pero Obligasyon nila yon kasi nababayaran sila doon. mag-i-invest kayo para kumita. Oo. Ang nangyayari po, mag-i-invest sila, tatanggalin nila, kukunin nila sa atin yung in-invest nila, pagkatapos pagkakakitaan pa tayo. So, ibig sabihin, gagawa sila ng infrastructure, tayo magbabayad doon. Advance na yon, advance. Okay, tayo magbabayad doon. Doon sa ating in-invest, tayo nagbayad ng infrastructure. Pagkakakitaan pa tayo, di dalawa yung tama. Such is the nature of private of globalization. Siyempre, popondohan nila yung infrastruktura, yung expertise nila sa pag-manage ng paggawa ng infrastruktura, nautal na ako. At yung pagdadala, yun ang babayaran natin. Siyempre, Hindi nga eh. the other alternative, Hindi ko naman sinasabing wag silang bumawi eh. Ang sinasabi Huwag ko, naman ganong sobra-sobra. Ayusin nila yung bawi Nung nila. nagsisimula ako dito sa Karambola, naging issue na yan, tubig na yan. Ang nalaman ko noon sa aking research, 130 billion na ang kinita over the years. Kalahati nung binulsa na as dividend. Oo. Aba, nagpapasasa na kayo niyan. Kasi nung umpisa dyan sa water concessions, halos lahat ng mga kailangan nilang i-reimburse, inilagay nila sa atin.
Pati yung kanilang wastewater at sewerage. Pati yung kanilang mga infrastructure. Yung sewerage na yan, bayad tayo ng bayad. Wala naman nangyayari sa sewerage. Yung mismong pagkukunan natin ng tubig, binayaran na natin yun. Supposed to be. Yung wastewater, may explanation din sila yan. Pwede kayong mag-request na i-dislodge nilang septic tank nyo. Hindi. Ang problema ay yung walang septic tank. Hindi ho ang yung waste system natin, hindi yung dislodging. Ano lang yun? Emergency. PR lang yung PR. Emergency lang yun. Ang talagang dapat nila lagyan nila ng mga Totoo. planta. Which is Yung why mga it yun. worked in the 1917 to 2005. Pwede pa after that. Ngayon wala na yan, hindi na pwede yan. Mahigit 1 milyong pamilya na raw po ang apektado nitong drought. Sabi po yan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. We don't need figure. We don't need mathematics. Baka nga under-reported Underreported pa yan. yan. Baka pwede. Ang kailangan po namin, aksyon ng gagaling dyan sa council. Anong gagawin nyo? Diyan sa mga sinasabi nyo, mahigit 1 milyong pamilya na Ang apektado. tinamaan itong tagtuyot, drought. Closely monitoring din yan. Tsaka, Doon sa mga areas na yon, ilan ang nasa Luzon, ilan ang nasa Visayas, ilan ang nasa Mindanao. Dapat ganun yan. Aba, problema ko ba yun? Boss naman. Nagbigay na nga ako ng estimate Nagbigay na ako ng estimate. Ano pa? Gusto mo pa i-breakdown ko? uwi na ako ng alas 5 niya. Ano ibig mo sabihin? Pag bin-breakdown ko yan, para malaman ko sino-sino ang mga tutulungan. Wag na. Wag na. Sobra ka na noon. Oo. Na-announce ko pa dun sa may inapektado na, walang hiya, kayo kasama pala kami. By the way, yung dadaan ako kahapon dun sa sa may Makati, ayun na, yung pumipila na sila ng tubig. Wala pa tayo sa 48 cubic meters per second. Ang napansin ko, again, Manila Water to Bakit? Mataas yung lugar? Ang panahon nun, pinalitan na lahat ng fleet ng tanker. So, dapat yung malalaki na tanker to para at least yung tao, pipila man doon, hindi tayo maubusan. May mga dalang balde. Yung tanker na nakita ko, Yung maliit. yung maliit, pero pa maliit pala na noon, tanker. dapat since 1997, napalitan na yun, yung mga yun na, tsaka, Magkano ba isang pagka maliit, Magkano isang tanker? Ewan ko kung Milyon. Bilyon yun. Ikaw, Bilyon. Pero ang akin, kung ikaw yung pumipila at makita mong maliit na tanker pinipilahan nyo, Mawawala ka ng loob no? makakapatay ka ng tao nun, diba? Ganun, no? Kakaawa yung mga, Alam mo, sa may Washington Bendia, doon sa area na yun. alam mo parang Joel, ito yan. Kung yung mga diesel, in-extend ang life niyan. Ang buhay ng mga diesel. In-extend din nila to. In-extend din nila yan. Actually, kasama sa privatization. Makintab naman yung tanker. Maayos Makintab naman yung tanker. Pero yung mga tanker na yan po, binayaran na rin natin yan several times over. Yung maliit na Why? tanker na yun. Why? How can I say that? Kasama po yan sa mga assets nila. Na taon-taon, charge nila sa atin. Yun ang basis nila ngayon para mag-rebasing. Paano mo kasi magkakaroon ka ng profit ng 130? Noon pa yun noong nagsisimula ako rin, nag-umpisa tayo dito. 130 billion na ang kita. At mahigit sa kalahati ng binulsa. Yung unang puhunan nila na 1 billion ata, wala pang 1 billion. At many times, Sobra-sobra na. Sana pinalitan Nabawi nila yung na mga nila. Sana po, naibalik nyo naman sa taong bayan yung mga kitang That's what I'm gano'n. saying. Ang samang PR, makita mo na yun na pala kinita mo. Ba't ganyan tanker nyo pa, ganyan pa rin, di ba? Parang 4 lang ang gulong kasi dapat malaki yan Mahaba yan kasi magbibigay. In other words, pathetic po ang service. Tapos sa Makati. Sa atin itong mga magagalit si Mayor, si Abby Binay niya, makita yan. Hindi naman makikita ni Mayor Abby. Paano kung umikot at makita? Doon sa Bagay, na wala dun sa area. kabilang part ng Makati. Baka sa Tagig na yan. Hindi. Nasa Makati, Washington, Makati. Bendia area Ang Makati, pinakamayaman po na syudad Mali mo, sa buong Pilipinas. Pero Pero yung mga si Abby at makita yun. yung mga tao dyan pumipila sa tubig, sa tanker.
Tsaka yung mga tao nakakatakot. Another Nakakaawa ang result. mga dala nilang balde. Yung maliliit, obviously, mahirap to eh. May nagsasalita rito, puro bad news daw tayo. Ganun ba? Gusto nyo po, puro PR news kami. Oh, mahirap yun. Pwede rin. Kaya namin, kailangan i-point out to mga to para magawa ng paraan. Oh, lalong-lalo na ng mga... Para may magawa po ng solusyon. Hindi lang para to criticize. No. Hindi po si Raulo namin. Na ganyan Para ganyan lang ang gagawin namin. Nagsasuggest nga Ano kami, sadista? Sina- We are discussing these issues dahil kailangan po na solusyon ng mga issues na yan. at hindi ho kami For the public to become aware. hindi ho kami nag-criticize lang. Nagbibigay din ho kami ng posibleng magiging solusyon. Gusto ata nilang i-discuss si Barbie. O Mga ganon, yung mga ganon. Sina Mayora. latest, Kaya yung mga latest. mending fences. Yan. Yan. Mga ganon. Oh. Ito po, mahalagang-mahalaga din to. Sabi ng Federation of Free Farmers, mukhang nagkakadayaan sa reporting ng harvest Uy, yan. ng bigas. Grabe. Actually, kinumplain na nila yan nung isang buwan eh. Ibig sabihin, nagpapabango ang Department of Agriculture at sinasabi nila tumataas ang ating harvest. Harvest. Ng bigas. Makikita daw po sa inventaryo ng stock ng bigas na medyo binobola tayo. Underreporting. Mahigit 800,000 metric tons. Ang ano daw po? Ang difference. Yung kasi kinumpute nila yung importation, tapos kinumpare nila sa ating konsumo, tapos ilan na lang natitira. Kasama po doon sa importation yung claim ng Department of Agriculture ng ating harvest. So dapat malaking-malaki ang ating supply. Tapos kinumpara nila, inad nila importation doon. Yung importation, hindi mo makakailayan dahil po naka-record yan. Naka-record. Unless, inismuggle na hindi mo na... Ano yung ating consumption? Tapos ilan na lang ang natitira? Yan. Napakababa na po nung natitira. So, ibig sabihin, nandadaya ang Department of Agriculture sa reporting nila ng harvest. Okay. Ang susunod, Para maipakita po, na parang mayroon tayong may nangyayari. Yan ang problema na. Ngayon, dahil dyan sa underreporting na yan, maganda na kayo. Kayo rin ang sisisihin. Kasi, Pag naubusan ng bigas, ubusan ng bigas, unang-una, nag-a-only rice kayo. Pangalawa, ano yung Mon Samson. Mon Samson. Huwag ka na. tapos, pangalawa, hindi naman yung mga kinukuha yung bigas, tinatapon naman yun. Hindi naman inuubos lahat. Ito pa po ang isang problema. Sisisihin na kayo dyan. Ang isang problema po ng Federation of Free Farmers. Dalawa po ang klase natin ng taniman ng bigas. Isang irrigated, At saka, isang rain-fed. yes. Ayon po sa statistics daw ng Department of Agriculture, yung mga rain-fed, mas Magana. malakas ang Yes, production. mas magana. Mas magana. Kesa sa irrigated, wow! Pwede ba yun? Wala nga ulan eh. Baka doon dinadaya. Doon dinadaya. Kasi ang irrigated, halatang-halata yan eh. Oo. Predictable year in and year out. Alam mo. Alam mo kung anong... Ang rainfed po, yan ang malaking variable dyan sa production. Paano ka nagkaroon ng So, ang laki ng production ng rainfed, kahit na meron drought, umaasa nga lang yan sa ulan. Paano kung nagkaroon ng 6 tons per hectare dito, wala ka kayong Walang ulan. Boss naman. So, yun. Agad-agad, ano? naman. Yan ang nakalagay sa papel eh. Napakagaling na nga namin eh. Baka Ito AI po din inayos yan. namin Baka AI din ang kanilang... Inayos namin yan. Yung aming planting mechanism ayos. Yung mga kasi, mga irrigated, nagpapabaya yung mga yan. Kami hindi ho. At ito pa po ang problema. Ang yield daw natin, patuloy na bumabagsak. Mababa. Yan. Hindi na dadagdagan ang tinatamnan ng bigas, ng palay, Tapos bumababa. pagkatapos bumababa pa po yung Yung harvest bawat per hectare. Yan ang napansin ng. So may nangyayari ba sa rice production program? Yan po ang dapat sagutin ng Department of Agriculture. Kundi, mamamatay tayong dilat. Ibig sabihin gutom. Huwag na nating sabihin na
ilang milyong pamilya yung nakakaranas ng gutom. Okay? Wag na natin sabihin yung stunting Something ng growth ng mga bata dahil po kulang sila sa nutrition. Wag na natin sabihin lahat yan. Okay? Basta maganda ang figures ng Department of Agriculture. Very responsible po yung reporting nyo. Ha? If you're overstating the harvest and everything. Itong mga data na to, based din sa galing sa field, yung kanilang mga regional managers, di ba? Yun na nga. You have no way of check. Yun nga ang sinasabi ni Jonathan noon pa accurate ba yung mga data natin sa food? Baka they're cooking the books. Tawag dun. Alam, delikado yung gano'n. Puta, dinodoktor. Oo. Paano kang gagawa ng policy kung ganyan? Napakahirap niyan. Ang Ang policy nyo, kung mali yung data, from the Malamang- beginning, ang policy nyo, wala na palpak. yun. Sigurado. Oo. Ang gagawin nyo ngayon, lalo kayong yung mga irrigated lands, convert nyo na. Kasi mas malaki Marami naman pala eh. Oh, lakas naman pala ng mga rainfed eh. rainfed. Kaya pala eh. Napakalaki ng discrepancy, pare. 800,000 metric tons. Ang daming mapapakain nung figure na yun. Ngayon, ang ating pakiusap lang ngayon na nakita ninyo itong ganito, Secretary Kiko, Secretary Estrella, huwag naman yung pabayaan yung mga conversions. Huwag naman. Nag-distribute ng mga lupa ang presidente kamakailan sa mga farmers. Binigay na rin yung kanilang mga... CLOA. Ano nga ba yung CLOA? No, Certificate of Certificate Land Land Ownership. Ownership. Tagal na yan 50 years na yan. Hindi, ito mabigat. 50 years, kailan nakuha? Ang mabigat ngayon, yung mga iba na nabigyan 10 years ago, kasi after 10 years, pwede mo nang, pwede mo nang ilako eh. Bebenta mo na. Bebenta mo na. Oo. Ganyan na nangyayari ngayon sa maraming mga agrarian reform communities. Binebenta yung lupa. Kasi hindi naman natuloy yung gawing productive yung agrarian reform communities. Yung mga input Ang nangyari lang po, nagkapalitan ng ownership. Ng titulo. Pero para maging productive yung land na yon, hindi naman na-follow up yan. Hindi nabagbigyan. Bakit kasi hindi natin priority agriculture Para lang may, what do you call this, benchmarking. Nakwento mo sa akin kahapon, Kong Jonat, na sa Taiwan, yung land reform nila noon, successful. Yung Kinopia lang sa atin yun eh. O kinopia lang, nauna tayo nun Yes. Pero sila, tuloy-tuloy yung... Ginawa nila. Ginawa nila. So may mga small farmers din, big landowner farmers. Ang tayo, ginawa natin Pinbreakdown sa ating land reform, pinag-usapan natin. Okay. Sila, By closely coordinating Sila- and tinransform nila and monitoring the situation. yung mga Paano farmers nila nila. tinransform? Oo. Yung mga farmers nila, talagang nabuo nila. Nagkaroon ng cooperative, yung iba, gobyerno, well-organized. sinuportahan ng todo yung production at that. Well-organized sila. Minsan nga kinekwento nung nasirang Meron din naman kumpare ko tayong si Mike Marasigan, pare. Pumunta siya sa Taiwan kasi nagko-cover siya ng agri. No? Siya pumalit sa coverage sa agri. Lumabas yung lecturer on land reform. Pagkakita nila, Pilipino. Ang nagle-lecture. Ang nagle-lecture. Kita mo yun. Ang galing nating resource pairs. Resource pairs. Kasi yan nga yung sinasabi ko na ang kanilang we international can talk a big game, you know? international rural reconstruction. yun. Yun ang rural reconstruction. Ang ibig sabihin ng rural reconstruction, tuloy-tuloy at saka todo. Talagang matindi ang suporta. So yung mga agricultural lands napayabong nila yung harvest lahat at yung mga yan nagkaroon na ng pagkakataon para magkaroon ng small and medium scale industries, yung iba manufacturing na. Pwede na nilang workouting kasi tuloy-tuloy yun. At saka hindi nila pinabayaan na mag-convert. Yun! Wala real estate. Walang real estate. Basta- Kailangan ipadala natin dun yung bilyar. Ayos ang pondo dapat niyan. Hindi siya nagtetempt na I-export natin ibenta yung mga kanilang bilyar bilyar. doon Ang para Hindi mapadala. matempt. Desperado na. Ito, dedicated key production area ito. Wala yan. Hindi pwedeng conversion yan.
magugutom ang mga Taiwanese pag ginawa nyo yan. Ganyan din po sa atin. Ito, isa pang kailangang pansinin ng Department of Agriculture, ang mga nag-aalaga po ng baboy. Nako. Ang sabi nila, Naku, oo. masyadong sa sobrang init, stunted po ang mga baboy. Dati-rati raw, ang live weight, 120 to 150 kilos. Ngayon daw po, swerte na sila kapag umabot sa panahon na dapat nang katayin yung baboy. Kung ang timbang ng baboy ay 90 to 100 kilos. Naging palito. Laki. Ang laki. Laki Ay, lugi ka talaga. Lugi ka talaga. Stunted po ang tawag niyan. Talaga maghahasa ng So, pulok napipilitan talaga daw yung mga hog raisers. Alalahanin natin, mahigit 80% Ng ng requirement. baboy rito si- ay small. Small hog raiser. Backyard po kung Gaya tawagin. nila paring Marlin, Ronquillo. oo. Oo. So, napipilitan daw po silang i-benta na. Dahil palugi na sila nun. Hindi, may sinabi dyan eh. Kahit na daw pakainin pa nila, mangungutang Oo sila. nga, wala May na. ayaw kumain. Dahil naiinitan eh. Hindi Wala na yun. maganahan. Wala na. Hindi nakakain yun. Hindi mo pwede i-force feed hindi ako Another magpapaboy. cost yun. Another cost. At kitang-kita na po yan sa statistics. Ang laki na raw ng binagsak ng ating livestock production. Okay? At ang malaking dahilan dyan ay ang mga baboy, hog. Opening to. Opening. That's a Opening problem. sa mita to. Problem Meat importers and traders. Opening to. Ang galing na opening na yan. Super. may, Magkakataon na! may Para petition na mag-import. naman yan para i-increase yun at babaan na talaga. Gagawin 5 years. Magagalit ang Meta spokesperson sa inyo. Bakit yung sinisisi climate change sa amin? Ha? Oo, init eh. Heat index yan eh. Wala naman silang kinalaman. Mr. President, Ito nga okay lang mag-import, but do something about the local. Yes. Hindi po pwedeng ang solusyon natin, import na lang at pabayaan natin mga local. Dami na nga nilang problema eh. Di ba? Ano ba ginagawa natin para sa mga local? Paring Marlen. Kaya medyo hinahinaan mo paghasa ng itak. Hindi, si paring Marlene nakakaawa. Tuwing umaga daw, sakay siya sa kakarag-karag na pick-up niya, naghahanap siya ng damo, whatever, kung mapapakain. Pagkain sa kambing. O kambing, o tsaka baboy, pati nagda-diversify na siya. Nagda-diversify na siya. Tapos, yun. Tapos makikita niya, real estate ang kumakalat. Oh. Tapos, Lalo na doon sa kanila. kanila. Doon sa kanila. Central Luzon, matindi Sa ang mga El Niño Porac, dyan. Lubao, mga ganon. Matindi po ang El Niño. Pag ganyang magsasaka kagaya ni paring Marlene, parang tingin mo wala kang kakampi. Di ba? Wala kang... Meron naman na. Meron naman. Buti pa si... Mita. Oo. So, ibig sabihin po, mag-i-import tayo na mag-i-import. Mita. Dahil sa nangyayari ito, I-extend. magkakaroon na shortage. I-extend yung additional volume at saka mababang. Magmumura ba, boy? Pataas pa rin po ng pataas ang presyo. At the same time, pinapatay natin yung mga Magkano local per produce. kilo ngayon? 420 na, sabi. Swerte ka. Swerte na magandang ano yun. Nagsimula yan sa 220 per kilo. Mga 4 years ago. Pag 420 yan, Swerte ka nun. Swerte ka no? maganda. Okay. Time check na raw. Nagagalit na. 0901 ng umaga. Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ.